Kay Lyceum at saka San Sebastian, yung round 2 ng NCAA Season 100. So, sinabi ng coach ng San Sebastian na they would play by the percentages. Kasi nga, ano ibig sabihin nun? Titignan yung weakest, yung both on offense and defense. Sa defense, titignan nila as a small team o kulang sila sa height, ano yung advantages, ano yung porsyento na, ano yung mga defensive statistics na may laban sila, at on offense naman, ano yung offensive statistics na mataas ang porsyento nila. Ganon din sa defense. Ano yung mataas na porsyento ng kalaban mo kapag ka ikaw ay nasa depensa, yun ang tatanggalin mo. Halimbawa, mataas ang kanilang 3-point shooting percentage, so ang dedepensa mo yung 3 points. Kung mataas yung kanilang points in the paint, yung inside yung low block ang iyong dedepensahan, or yung mga ganun. Kaso hindi nangyari. Okay? You play with the percentages, pero you can never teach height. Why? Sinabi nga ni Akagi ng Shohoku, control the rebounds, control the game. Why? Ang daming forward passes that led to transition baskets ng LPU. Di ba? Ang bibilis ng LPU. Di naman katangkaran, pero mas matatangkad sila doon sa mga taga-Lyceum. Pagka-rebound nila, outlet, forward pass. Tapos may nagli-leak out, lumi-layup na. At hindi lang layup yun, ang gaganda pang panoorin. Yung mga layup nila, minsan ire-reverse pa sa kabila. So yun. No, at minsan yung panelo, di ba, tinapik lang yung bola, 3 yung kalaban, nakuha niya yung bola, na i-put back niya. So it shows, you can never teach height. For as long na lugi ka sa rebound at wala kang rim protection, ibig sabihin, wala kang last line of defense, lay up lang talaga yung kalaban. I think yung sa nakita kong highlights ng San Sebastian at saka LPU, parang bihira ko lang atang tumira ng 3 points yung LPU. Talagang sa loob, kasi alam nila walang susupalpal sa kanila. It's an important component of basketball actually. So, yun lang po.